Ayan, sa mga gustong mag-apply, gustong pumunta dito sa Turkey, madami na akong vlog, marami na akong reels na sinasabi kung paano mag-apply papunta dito sa Turkey. Yung mga basic na requirements po ay dapat po kayo ay may passport at may work experience as a nanny or as a domestic helper abroad. Pero may mga agency na tumatanggap po ng hindi ganon. May mga agency na kahit first timer ka na lalabas ng bansa ay nag-a-accept po sila. Kaya wag po kayong mag-alala. All you have to do is search, try, and ask. Wala pong masama sa pagtatanong. In fact, kapag ikaw ay nagtatanong, mas may nalalaman ka, mas may nagigain ka na information. At ayun nga, pag may information ka, you have an idea to apply. Okay, so of course, dapat po wala kayong karamdaman. Basic na yon. Sa medical naman, na hindi naman sobrang higpit dito. Mas mahigpit yung first time ko sa Middle East, sa Kuwait at sa Hong Kong, first time ko. Yun ang mahigpit talaga. Okay, ano pa ba? So, kailangan yung edad mo is 23 to 40 or 45 years old. And dapat po marunong kayong mag-Ingles. Hindi po pwede na hindi kayo marunong talaga as in 0, 0, 0, 0. Wala. Hindi po pwede. Kasi isa yan sa mga requirements. Isa yan sa mga reason bakit sila nag-hire. Kasi nga, kailangan nila ng isang tao na makakasama sa bahay na marunong magsalita ng English para na-adapt ng bata at na-assist mo yung mga anak nila. So, that's the purpose. Tapos, meron namang mga amo, depende na lang sa mga amo, kung nire-require nila na mag-focus ka lang sa bata, sa kanyang education, at nakatoka ka lang sa bata. Pero sa ngayon, bihira na lang yung ganon kasi magulang na rin sila magulang na rin yung mga employer kapag ka alam nilang papetiks-petiks ka na, papaplansyahin ka, papaglilinisin ka, ganun ang ginagawa sa akin. Hindi lang ako focus sa bata, ako yung nakatoka sa pamamlansya, naghuhugas din ako, although may hugasan, may salangan ng electric dishwasher. Syempre isasalansan mo yun, ilalagay mo yun sa lagayan, at bago mo ilagay sa dishwasher, syempre lilinisin mo muna, bahagya. So may mga ganun, nagva-vacuum ako, pero hindi ako nagmamap, nagva-vacuum lang ako minsan. Naglilinis din ako ng toilet ng bahagya, hindi talaga siya general cleaning. So, ganun yung sistema. Sa pagluluto naman, hindi ako inaano talaga magluto. Although, nare-request nila na magluto ako, pero hindi siya natututo, did not happen. Talagang hindi siya natutuloy. So, ganun ang requirements. Paano? Unang-una, gawa kayo ng introduction video. Tulad ng sinabi ko, kapag gagawa kayo ng introduction video, dapat po malinaw yung paligid na gagawan mo ng video. So, making sure na maliwanag. Second, dapat hindi naman maingay para maganda naman yung kalalabasan ng video mo. Pangatlo, kailangan detalyado yung sasabihin mo. Pero walang madaming paligoy-ligoy. So, direct to the point ang gagawin mo. For example, hello to my employer. My name is Christine. I am 38 years old. I am married. I have 3 children. I have more than 10 years work experience in abroad as a nanny / as a domestic helper. My main job is this one. I take care of the baby. I have an experience in Kuwait. I have an experience in Hong Kong. Currently, I am here in the Philippines. Ganon. So, pero dapat dire-diretso, huwag kang mag-alala, marami namang take 1, take 2, take 3, so don't worry. So, ganun po yung kalalabasan ng introduction video mo. So, anong gagawin mo? Ipapasa mo yan sa mga agency. Okay, yung mga agency sa Turkey, ay meron po silang pinoprovide na WhatsApp sa kanilang mga Facebook page. So, doon nyo mismo makikita yung mga number nila. So, mag-send lang kayo na mag-send. So, take note po, meron pong mga agent fee. Kasi meron pong mga nag-a-act as an agent para kayo ay ma-push
na ma-hire ng isang employer. So, depende na lang yan. Merong 20,000, merong 50,000, merong 10,000, at merong 5,000. So, depende na lang yan sa mga agent na mapupuntahan at malalapitan nyo. Pero ako po ay direct akong nag-apply, mag-isa ako. Although lumapit ako sa isang agent, kaya lang sabi ko, why I did not try na ako na lang ang mag-try na mag-direct. Ganon. Mahirap siya at the beginning, so you have to do your best para mag-stand out yung video mo. Okay, so sa mga nagtatanong kung ano agency ko, once again, my agency is Nuno Agency dito sa Turkey. Pero sa Pilipinas, ka-tie up nila ay 9K International Manpower Agency. Pero parang may nakita ko na isang agency na ka-tie up nila sa Pilipinas. So, let's find out later on. So, ayan guys. So, currently, I'm still here in Kaynak. Okay, Kaynak Kayak Dinesli. So, ito ay tuktok ng bundok. Kung makikita nyo, tuktok siya ng bundok. Ayan o. Yung nakikita ko sa bahay, sa may bintana na puti, in a mountain, ito na po yun. Ito na talaga siya. So, ginawa to ng gobyerno para, para may mapuntahan ng mga ganito. So, swerte nyo kapag may sasakyan kayong katulad yan, mabilis kayong makakauwi. So, once again, yung isang tanong na nakalimutan ko, magkano daw ba yung nagastos ko? Ang nagastos ko talaga, totally na yung out of my pocket is 5,000 something. Para yun sa visa. Okay? Para yun sa visa. Supposedly dapat mga 11,000 yan kasi dapat $200 yan, kaya lang naghati kami ni employer. So yun lang ang bali ambag ko sa application. So overall libre na ni boss, libre na ni employer. Ticket sagot ni employer, medical sagot ni employer, processing sa agency boss Pinas and Turkey, sagot ni employer. So, and again, depende yan sa magiging agency na magpapaalis sa'yo. So, I am telling you this sa Nuno Agency, yung experience ko. So, yun lang, nilalamig na ako. Bye! See you here in Turkey. Bye! Mwah!